Ang sumusunod na kuha ay isa sa mga pinakamadalang na sandali na naitala sa kamera. Ipinapakita nito ang tila isang napakalaking lawa na gumagalaw kung saan libu-libong mga butete ang nagtipon-tipon sa gilid. Nakatitig sa paparating na sakuna. Mabilis nauubos ang tubig sa lawa kaya kailangan nilang tumawid para makaligtas. Sa kanila, malaking putikan ang tatawirin bago makarating sa kabilang lawa. Habang ang mga munting amphibian ay pumipilipit sa gilid at ang tatay nila ay nasa labas na may plano. Maya-maya, ginamit ng palakang kasing laki ng bola ng football ang malalaki at mabibigat niyang paa sa paghuhukay. Matapos ang matagal na pagsusumikap, nagawa niyang pagdugtungin ang dalawang lawa, nilinis ang daan at umalis, kasunod ang libu-libong anak niya. Parang mahusay na magulang, di ba? Sayang, doon lang natapos ang pagiging ama niya. Dahil pagkatapos, kapag nagutom o nabagot siya, malamang kainin niya rin ang sarili niyang mga anak. Kakainin niya ang kahit ano, basta kasya sa malaki at nakakatakot niyang bibig. Ahas, reptilya, insekto, ibon, kapwa palaka, sarili niyang mga kapatid o karibal, pati mga laruan kapag inalagaan bilang alaga, kilalanin ang nakakabahalang, matakaw na kumakain. Ang Afrikanong palakang toro. Ito ay isang babaeng Afrikanong palakang toro na bagamat mukhang nakatigil lang at mababa ang profile na amphibian na sumasabay sa kulay ng maputik na tubig. Sa ngayon, siya ang mata ng bagyo dahil kakapasok lang niya sa isang lawa. Puno ito ng malalaking lalaking may makakapal na leeg at agresibo na bumubuo ng masikip na bilog at naghahanda sa labanan para makuha ang karapatang mapili bilang kapareha. Habang nakabuka ang mga panga at parang tambol ng digmaan ang tunog ng lalamunan, ang mga namamagang siga ay naglalabanan, kumakagat, nag-aagawan, at dinudurog ang sinumang sumalungat. May ilang hinihila sa ilalim ng tubig, ang iba ay tinatapon na parang patay na bigat, at kung hindi pinalad manatili ng matagal sa ilalim, maaaring hindi na makalabas ng buhay sa lawa. Ngunit ito'y sulyap lang, sa walang tigil na kalupitan ng mundo ng mga African bullfrog. Sige, unahin muna natin ang iba. Bigyan natin ng tamang pagpapakilala ang mga palakang ito na uhaw sa dugo. Ang Pyxcephalus adsperus, na mas kilala bilang African bullfrog o giant bullfrog o South African burrowing frog, ay isa sa pinakamalalaking palaka na matatagpuan sa timog, silangan at gitnang bahagi ng Afrika. Namumuhay ito sa mga kapaligirang mula sa tuyot hanggang sa mahalumigmig na savanna, subtropical at tropical na tuyong palumpong, at mga panapanahong anyong tubig tulad ng lawa, latian, kanal, at maging sa mga binahang kanal. Ang mga lalaki ng ganitong uri ng palaka na parang tangke ay maaaring lumaki hanggang 10 pulgada ang haba at tumimbang ng mga 31 libra, habang ang mga babae, nakakaiba kumpara sa karamihan ng mga uri ng palaka, ay mas maliit at halos kalahati lang ng laki ng mga lalaki. Isa sa mga nakamamatay na bentahe ng laki nito ay ang itsura, na sapat para magdulot ng kaba sa iyong instinct. Ang katawan nito ay mababa at matipuno, balot ng makapal at parang balat na kutis na kulay mapusyaw na berde hanggang kayumanggi. Kadalasang may guhit ng mga kulay lupa na tumutulong dito na magtago sa maputik na paligid. Malaki ang ulo nito, halos kalahati ng katawan, at may pababang nguso kaya masungit at nakakatakot ang itsura. Ang maliliit at bilugang matang nasa harap ay may malamig at hungkag na tingin. Dagdag pa ang malapad na bibig. Makikita mo ang isang tunay na nakakakilabot na nilalang. Sa harap at ibaba ng bibig na yon, may dalawang parang ngipin na tinatawag na odontodes. Pareho ng material ng ngipin ng tao ang gamit dito. Tinutulungan nito ang palaka na sunggaban at hawakan ang malalaking biktima, mag-isa o kasabay ng dila. Tulad ng lahat ng palaka, hinuhuli ng mga African bullfrog ang mas maliliit o karaniwang laki ng biktima sa pamamagitan ng mabilis na paglabas ng kanilang malagkit na dila, na kumakapit sa biktima at mabilis na hinihila pabalik sa bibig ng palaka sa isang mabilis na galaw. Ang dambuhalang bullfrog na ito ay nakatutok ang mga mata sa una sa maraming biktima matapos ang ilang araw na walang pagkain, habang ang malaperlas at parang demonyong mga mata nito ay sumisilip mula sa natuyong putik. Naghihintay ito hanggang sa lumapit ang kawawang uod sa abot ng kanyang dila, saka biglang umatake ng marahas, ipinipinid ang biktima sa kanyang dila at nilulunok ito agad-agad.
Kung hindi nito kayang isubo lahat ng sabay-sabay, ginagamit nito ang isa sa mga harapang paa para itulak ang natitira papasok na parang sandok. Importante ang pananambang sa estratehiya niya sa pangangaso. Gamit ang balat nitong nagkukunwaring kulay, nananatili itong nakatago sa ilalim ng mga halaman, sa ilalim ng tubig o nakabaon sa putik na tanging mga mata lang ang nakalabas. Sinusubaybayan nito ang biktima habang papalapit at kapag nasa tamang distansya na, bigla itong susugod gamit ang malalakas at masel na mga binti at aagawin ang biktima gamit ang malagkit na dila o, kung malaki, direkta gamit ang mga ngipin. Kasama sa pagkain nito, halos lahat ng mas maliit kaysa sa kanya, mula sa mga bulate at alupihan hanggang sa mga daga, reptilya, ibon, isda, at iba pang mga amphibian, lalo na ang mga palaka, kahit ibang uri o kapwa niya sariling uri. Kapag inaalagaan sa loob ng kulungan, kailangang maging sobrang maingat ang mga nag-aalaga na huwag mag-iwan ng anumang laruan o ibang maliliit na alagang hayop sa loob ng tangke. Ang mga agresibong kumakain ay natural na kakagatin o lulunukin ang anumang kasya sa bibig nila. Isang tagapag-alaga sa pribadong santuwaryo sa kabisera ng Timog Afrika ang nakakita ng African bullfrog na natisod sa pugad ng mga ahas na rickhouse. Nilamon nito ang 17 batang rickhouse na ahas nang hindi tinamaan ng kanilang lason o kagat dahil sa makapal at lukot-lukot nitong balat. Ang balat na iyon ay hindi lang proteksyon sa kagat ng ahas. Ang palakang toro ay humihinga at sumisipsip ng tubig gamit ang balat nito, tulad ng ibang palaka. May espesyal silang glandula na naglalabas ng malagkit na likidong panlaban sa mapaminsalang mikrobyo. Ginagawang madulas at basa ang palaka, kaya mas madali itong makatakas sa mandaragit at mabuhay sa tuyot at mainit na klima ng Afrika. Gayunpaman, sa tuktok ng tag-init na tuyo, kapag ang ulan ay halos wala na at matindi ang init, hindi sapat ang basa nilang balat para mapanatiling buhay ang palakang toro. Iyan ang dahilan kung bakit ang tusong amphibian na ito ay gumagamit ng survival tactic na tinatawag na estivation o pagtulog sa panahon ng tagtuyot sa mas simpleng salita. Naguhukay ang palaka ng lungga gamit ang paang hugis pala at nagpapalit ng balat ng paulit-ulit hanggang makabuo ng matigas na baluti sa paligid ng katawan. Ang cocoon ay nagpapababa ng metabolismo at pumipigil sa paglabas ng tubig, kaya nakakayanan ng palaka na manatiling nakabaon at hindi gumagalaw ng hanggang 8 buwan. Kapag umulan at bumalik ang halumigmig sa tuyong lupa, lumalambot ang mga cocoon at libu-libong natutulog na palaka ang lumilitaw mula sa ilalim ng buhangin. Parang muling nabuhay ang patay na hukbo para manghuli at magdala ng kaguluhan. Isa pang bagay na pinapasimulan ng malakas na ulan ay ang pagsisimula ng kanilang mating season. Habang ang tubig ulan ay naiipon sa mababaw at pansamantalang mga lawa tulad ng mga kawali, kanal at maliliit na palanggana, nagiging perpektong lugar ito para sa pagpaparami ng mga sinaunang amphibian na ito. Nagtitipon ang maraming lalaking palaka sa mababaw na lawa. Bumubuo ng masikip na kumpol malapit sa gitna. Lahat ay nagsisikap mapalapit sa gitna. Hinaharang at nilalabanan ang iba, minsan ay pinapatay at kinakain pa ang karibal para manghibabaw. Pagkatapos, lalapit ang babae, tahimik na lumalangoy sa ilalim ng tubig. Iniiwasan niya ang mas mahihinang lalaki at lumalapit lang sa isang nakipaglaban sa gitna. Pagkatapos ng pagtatalik, nangingitlog ang babae ng 3,000 hanggang 4,000 itlog sa mababaw na gilid ng lawa at iniiwan ito sa lalaki para bantayan. Matapos ang 2 araw, napipisa na ang mga palaka. Sa simula, sila ay mga omnivore, kumakain ng mga halaman, insekto, buhay man o patay, at kung anumang gumagalaw sa paligid, kabilang na ang sarili nilang mga kapatid. Pero habang lumalaki sila, lumalaki rin ang kanilang gutom. Di magtatagal, nagiging ganap na silang mga carnivore. 3 linggo matapos mapisa, nagsisimula ang unang yugto ng metamorphosis, kung saan nagbabalat ng balat ang batang palaka at lumalabas mula sa lumang katawan. Ganap na nabago. Tuloy-tuloy ang prosesong ito habang lumalaki hanggang maging kasing laki ng bola ng football ang katawan. Nalalagpasan ang lumang balat at muling nagbabalat. Dahil matakaw kumain, hindi pinapayagan ng African bullfrog na masayang ang balat na iyon. Kinakain din niya iyon. Depende kung makakaligtas siya sa pagkain ng sarili niyang mga kapatid o, mas malala pa, ng sarili niyang ama. Ang adultong African bullfrog ay nabubuhay ng 20 taon sa wild at hanggang 45 taon kung inaalagaan sa pagkakakulong. Dahil madali itong alagaan, ginagawa itong exotic na alaga sa iba't ibang bansa at sa ilang bahagi ng Afrika,
inihahain din bilang delicacy. Sa kabutihang palad, kahit kinakain sila ng tao, hindi naman nila tayo kinakain pabalik. Malakas silang kumagat kapag napukaw o naitulak, lalo sa mga daliri, at kaya nilang mapunit ang balat at magpalabas ng dugo gamit ang matutulis nilang unahang ngipin. Kaya siguro huwag mong subukang maglaro ng ant crusher kasama ang iyong alagang palakang toro dahil gaya ng makikita mo, masyado nilang sineseryoso ito. Araw-araw, libo-libo ang ipinapanganak sa kanila. Matatag at dumarami pa ang kanilang populasyon, kaya least concerned sila sa International Union for Conservation of Nature Red List ng Endangered Species. Kaya oo, hindi sila mawawala sa ngayon at magandang balita ito para sa ekosistema. Siguro hindi lang ito maganda para sa mga taong kailangang tumingin sa kanila. Ibig kong sabihin, talagang kinikilabutan ako sa kanila. Ibahagi ang inyong salubin tungkol sa kakaibang mundo ng African bullfrog at magkita tayo muli sa susunod.